An ongoing interview with President Marcos. Let's listen in. I don't know kung saan. Sabi, to an official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government, But it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galus lamang, may sugat lamang. No major injuries were sige, sa tulukan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ang instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Okay, bakit natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, gano'n na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. And siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kung kahit na may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. All right? Thank you. Okay, thank you. Right, Philippine President Ferdinand Marcos there reacting to the arrest of fugitive Pastor Apollo Kibuloy, saying he did not really surrender. Apparently, the PNP was already closing in on him in Davao. The entire operation, the President commended that as police action at its best. It was the combined effort of the police, the armed forces of the Philippines, and some civilians, which led to the capture of Pastor Kibuloy. The President also saying there will be no special treatment for him. He will be treated and accorded the rights of an arrested person. The President also mentioning that this incident demonstrates to the world that the Philippine justice system is running well.